Kumusta kayong lahat mga dre? Malugod kong ipapakilala sa inyo sa video na ito ang isa sa mga underrated na personalidad sa mundo ng sining na sa kabila ng kanyang karamdaman ay nanalo bilang kauna-unahang Filipino animator sa ibang bansa, manunulat at isa ring mahusay na direktor. Minsan nang naitampok ang kanyang buhay sa GMA Drama Anthology na Wagas, na kung saan ay nasungkit nito ang kauna-unahan nilang panalo sa prestigyosong New York Festival sa Amerika. Si Direk, masasabi ko porsigido. Ayaw niyang tumigil. May nararamdaman siya sa katawan, pero yung isip niya buong buo at gusto niya itong palawakin at iparating sa mga manonood niya o sa mga nagbabasa ng istorya niya ang laman ng isip niya na punong-puno ng diwa, punong-puno ng istorya, punong-puno ng anekdota. Hindi ko malilimutan si Direk because in the first place, this is the first time that I'm working with a director who is more or less disabled, di ba? Obviously. And it just goes to show that there is no limit in anyone's disability. That you can use your talent, you can use your wisdom in spite of your disability. And that's one aspect in this particular filming that I remember, that I would not forget. And I think a lot of people should be able to recognize that. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Light TV. Magandang araw sa iyo, Teray. Bira yan, katulad mo, parang dapat siya tawag bayani eh. Hindi naman po. Oo. Hindi naman po. Bayani ng show business. Ng old school show business. Ngayon, ito, Teray, no? Ako, hindi naman talaga ako yung totally taga-showbiz. Ako, konti nga po, may kilala sa akin eh. Ako yung independent lang talaga. Tatanong ko lang, Direk, bakit po na-feature yung buhay nyo sa mga mainstream Kasi nga, TV shows? unusual yung love story ko. Ano yung naidulot ng yung Wagas episode na yun? Yun lang po yung episode sa Wagas na nanalo sa New York Film Festival. Hindi yun nga, tuntua ako kasi nanalo eh. At saka ang daming nakakilala sa akin. Pag sa mall, magugulat na lang ako, may magkakahay sa akin. Kasi napanood kita eh, kaya napanood kita. Kasi matagal na yan. At saka, bro, yun lang yung episode na inuulit-ulit. Oo, nakailang ulit yung Brad. Dami. Ngayon, ano ba yung kakaiba doon sa episode na yun? Yan. Pero nga po yung may cerebral palsy. Andun yung paano ko nilagawan yung aking dating asawa. Nandun, nakakatuwa, nakakakilig daw, sabi nila. Ngayon, pag na natin ungkatin yung love story, ungkatin natin, ano yung simula ng aking buhay doon sa Wagas. Pinapakita TV, ang palabas po FPJ. Bakit po FPJ, Direk? Yung scene na bata pa ako, nung bata ako, hindi ako makalakad. Ang pinanglilipat ko ng channel pa ako. Nakaupo lang kayong ganon? O, nakaupo, nagapang lang ako, nakahiga. Eh di po, ang TV nun yung dipihit. Dipihit, oo. Kaya ang dipihit, yung pa. Opo. Yung bakit FPJ? Kasi, yung taong naaapi, sino lagi nakasalba? Ang laki ng influence sa akin ni FPJ dahil si Rai. Opo. Sa tuwing ako'y maaapi, manonood lang ako ng TV. Hihintay ko si FPJ kasi wala namang mga Betamax noon. Bata pa ako eh. Opo. Hihintay ko si FPJ. Pag napanood ko na, bawat suntok na FPJ, feeling ko ako sumusuntok. Oo. Parang doon kayo gumagante. Oo, nakakabawi ako. Kasi si FPJ, bubugbugin muna eh. Diba, aapin muna siya eh. Well, pag hindi niya nakaya, tsaka siya,
gaganti. Para dun sa mga hindi nakapanood nung episode na yun ng Wagas, yung sa buhay nyo, nabanggit nyo na sabi nyo inaapi kayo. Paano inaapi po doon? Hindi, alam mo naman sa kulturang Pilipino, lalo na ng Arab, hindi nila mauunawaan itong aking kapansanan. Yes. So, inaapi ka. Okay. Binubuli ka. Oo. Pinagtatawanan kayo. Kilos mo, pinagtatawanan. Ayun, yun ang nangyayari. Kaya pag uuwi ako ng bahay, FPJ kagad. FPJ. Pag napanood ko na si FPJ. Ayun talaga yung stress reliever nyo. Oo, parang nakasuntok na ako dun eh. Api ka na nga, wala ka pang alam. Ako, mahilig ako magbasa. Makikita mo naman. Yes. Kung ano, puro ko libro. Apo. Alam ba kung sino una kong binasa? Hindi pa ako marunong bumasa ha. Nakakuha ko yung talim na pangil sa kubat. Alam mo kung sino sumulat noon. Tawag ko paras. So, sabi ko, ano bang, may buhaya doon? Hindi ko mabasa. Kaya ako, natuto akong magbasa. Dahil kay Carlo Caparas. Tinuruan nyo yung sarili nyo para Oo, para lang maintindihan ko yung binabasa nyo yung libro. Yung comics tayo, comics. Opo. At nakita ko nga yung pagyabong ni Carlo Caparas. Yeah. Yung writer, naging director ng pelikula. Kaya gusto ko magawa ng pelikula eh. Kaya naman nangyari sa akin, nagsulat din ako sa comics. Nagsulat din kayo? May naisulat din po pala kayo. Naging novelista rin ako, nagsulat din ako. Doon na lang yung natira. Kinumpile ko sa isang, pero iba-ibang comics yan. So, sabi ko, kung kaya ni Carlo Caparas, kaya ko rin. Kaya ako nagsulat. Ang problema lang, nung nagsusulat na ako, papatay na yung comics industry. Ilan taon ka na ba? Nabuta ko pa, direct. Parang hindi ka mukhang 40. Hindi alata. Parang 14. Pwede pa kitang bulayan ng konti. Bakit po, direct? Hindi ako naman pa sinasabi sa kanila. Itong sila, kung ano yan, Baka marinig ni direct. Wala na, nanood pa naman yun. Mga galit na. So, mga ilang taon to, ng parang yung comics. Sabi niyo, yung industry nung wala na. Mga 89, Late 80s. hanggang 90, middle ng 1990s. Wala na talaga. Kawawa nga yung mga artist na nawalan ng trabaho eh. Wala nang kami nga lang yung huli nang nagpa-publish eh. Sayang, ito talagang makagawa ng character na parang daan na yung magiging iconic. Wala. Yun yung pangarap nyo that time. Oo, yun. Yung character na sumikat na. Makikita mo yung PJ na gagawin niyang pelikula. Na hanggang ngayon, kagaya ng Neldar na. Oo. Hindi naman dahil kay FPJ, wala naman yung banday. O alam bang yung banday kaming comic? Yes. Sinulat yan ni Carlo Caparas. Yung galing ni Carlo Caparas, Oo. Pati yung Kamandag. Para siyang si Stanley ng Oo. nawala yung comics. Nawala ang comic. Anong pinagkaabalahan nyo nun? Ayaw kong tumigil. Gusto kong maging director. Wala nang comics. Hindi naman ako makakabili ng Kasi gumagamit ko ng film nung araw eh. Apo. Yung makakabili nun. At yung camera nun, aarkilahin mo. Yes. Kailangan magsanla ng bahay at tupa. Para makapagsimula. Di ba wala naman ako noon. Opo. Mawalang galang na sa'yo, Opo. Mababa lang naman ang aking natapos. Ako po'y tapos ng law. Kaya po ako'y naloko eh. Naloko? Hindi, tapos ako ng law. Hindi. Ako bumukta ko lang po ako sa bar. Okay. May isang subject. Okay. Para sa kalaman lang ng mga viewers natin. Ito'y tapos ng law. Galing, Bumaktak lang po ako ng isang subject. Kasi sa law, kahit mataas ka sa lahat ng subject, bumaktak ka ng isang subject, bagtak ka. Alam mo, tunto ako nung bumaktak ako sa bus. Yung iba, nalulungkot pag Oo, tuntua ako. Alam mo ba kung ba't ka tatlo? Bakit po? Dahil si tatay ko. Bakit po? Kasi gusto niya, may isang politiko sa Pamilya? Politiko, tatay ko eh. Okay po. Pulis yun eh, pulis. Gusto niya, may iyon sa isang politiko.
paano magiging politiko? Kailangan mabola ka at meron kang law degree. Sa amin, walang artist. Wala. Sa angka namin, walang artist. Puro politiko. At mga siga. Alam mo bang ako yung lumaki sa panahon na bagong gamatay ni Nabdong Putik. Sa panahon, yun yung lolo ko. Isa sa mga siga yun, kaya pinugutan ng ulo yun eh. Basta panahon ng mga ano yan, yung mga siga-siga noon. Dito sa Cavite. Sa Cavite. Alam mo ba yan yung kwento ngayon? Ni Nardong Putik. Yung mga hoodlum sa Cavite. Si Nardong Putik lang matunog that time eh. Pero syempre yung mga... Daming hoodlum dito. Mga sika. Si Kapitan Edison, napanood mo yan. Hindi mo ba paborito si Ramon Revilla? Paborito rin naman po. Yung una, Yung senior. senior. So yun, tapos ano nangyari? Eh di, nakadiscover ako ng computer. Okay. Sabi ko, mag-aaral ako mag-animation. Kasi bakit? Sa animation, ako na director, ako pa writer, pwede ko pong pasubugin kahit mundo. Walang Oo, limitations. Kahit yung Chaloton, kahit malaki na pasabugin mo, okay lang. Yes. Diba? Oo. Tulad ng nakita mo kanina. Oo nga eh. Ngayon, hindi nagkagawa ko. Kaya napakabuti niya sa akin ng Diyos na pagyayabang ko na rin sa inyo, mawalang galang na po. Eh ako po yung kauna ng 3D artist na nagkaroon ng award sa ibang bansa. Kauna-unahang Pinoy. O, Pinoy 3D artist. Palakpakan muna natin si Direk. Ano po yung entry niya doon, Direk? Paano na... Yung robot, nasa YouTube yun. Hanapin mo, connected. Connected. Okay. Is na connected. Connected. Ang pangalan ng robot Ed. Okay, connected. Oo. Ito po maganda, no? Buong Asia yun eh, buong Asia. Okay. At ang dami namin doon. At ako lang po yung mag-isa. Sila may team sila. Sila may team. Pinakamababa nilang team 7. Tapos kayo mag-isa lang? Mag-isa lang ako. Kayo pa nanalo? Sa nga natalo eh. Talo. Parang ano yun, partida. Oo. Alam mo kung sumali ako sa Singapore, Bakit po? pinintasan yung gawa ko dito sa sariling atin. Parang gusto niyong patunayan na may ibubuga tong obra ko. Hindi ako papayag. Paano niyo nasabing pinintasan? Sinong nanintas? Ang dami po, ang dami. Mintas yung pinasa ko to eh. Gusto kong pondahan ako ng NCCA. Para yung ano kong yun, gawa kong movie. Yes, nagkaroon ng pondo. Oo, pondo. Apo. Sabi sa akin, pangit ang gawa mo eh. Nung napatunayan nyo na nung nanalo yung... Doon ako na-interview ng Channel 7. Nung nanalo, na-interview kayo? Doon ako kumalat, doon ako bakit. Okay. Hanggang yun, paunti-unti nakagawa na kami na short film na sa YouTube. Hanggang gumawa na kami ng movie na sa YouTube din. Ayun, yun na yun. Yun At nag-upisa. ngayon, may gagawin pa rin kami at basta gagawa kami, gagawa. Sa naloobin ng Diyos. Apo. Gusto ko rin makatulong sa industriya ng pelikula. Para sa mga viewers natin no, na hindi aware dun sa independent film, maaari niyo po ba kami bigyan ng konting explanation kung ano po itong independent na... Yung tukala ko, ang tunay lang na nag-i-exist, independent at mainstream. Tatlo pala. Ano po yung isa? Indie. Independent na independent. So, independent na independent, Doon kami. may indie, mainstream, parang ganon. Oo, doon kami sa indie. Ano pong pagkakaiba ng indie sa independent? Yung sinasabi ng independent, may asosyo rin yung mga mainstream eh. Napansin mo?
Yung mga independent kayo, andun din yung anak ni Mother Lily. Apo. Andun din yung taga-Biba. O, andun din yung taga-ABS. Paano magiging independent yun? Okay, nagets ko na. Diba? Okay. So, bakit ganon direct, no? Yung mga nasa mainstream bumababa sa independent. Wala silang laya sa mainstream. Nakakahon lang sila. Oo. Hindi sila makakailos. Kung ano gusto ng producer, Yun na yun. gagawin mo. Okay. O, dito, sa indie, hahanap ka ng producer na makakaunawa sa'yo na ito po gusto namin mangyari. Supportahan niyo ba kami? Kaya pala direct nung medyo bata-bata pa ako, kapag nanonood ako ng indie film, parang sabi ko, napaka makatotohanan naman yung pelikula na to. Yung pala yung ano no. Kung bata ka pa, iba naman noon. Diba? Noon, pag ang indie, ibig sabihin yung mga kabaklaan, mga sexual, yun. Umuunlad. Ngayon, talagang ang indie, talagang maganda na. Hindi tulad dati, pag indie, ay bakalaya, mga homosexual yan. Tungkol yan sa homosexual. Ito direct, ito, lahat naman ng tanong ko, hindi nang para sa akin para sa lahat ng viewers natin, di ba po? Yung independent, indie film, indie sabihin na natin, dahil yung mainstream nga po, medyo mataas yung budget natin, no? At saka, namumuno doon, Sila. Paano naman po yung pondo ng indie direct? Yun nga, kumbaga sa lipunan, may class A, middle class. class C. Kami yung class C. Namamalimos ng Pondo. nanlilimos ng pondo. Okay. Kasi nga, hindi Kaya ngayon, hirap na hirap ang industriya ngayon. Hirap na hirap. Tama yung sinabi ni na-observan ko rin yun ni Direk Jun. Oo, tama yun. Ako lang manonood pa ako ng sine. Pwede naman ako manood dyan, computer. Diba? Hindi ka nalalabas. Hindi ako lalabas. Andito na lahat O ngayon, gumagawa kami paraan kung paano hindi mamamatay talaga yung pelikula. Tanggap namin yung katotohanan, hindi naman kami katulad ni na Eric Maki. Apo. Na talagang ang lalaki ng pondo niya. Apo. Maraming koneksyon kami, wala nang rasa. Pero ang bumubuhay sa amin, yung apoy sa aming damdamin na makagawa ng isang pelikula na gigising sa kamalayan ng mga Pilipino. Sa ngayon po ba, Direk, yung status ng indie film industry, ano sa talaga niya, medyo tagilid na ba? Or Tagilid kasi, sino mo bakit ang daming sa Netflix? Kasi doon na lang talaga Apo. Doon na lang, at saka yung mga cable, wala na cable ngayon Parang yung Video City. Ganun talaga, parang Video City. Nawala na lang, no? Yung napag-usapan natin yung pondo direct. Dahil nga mababa yung mababa yung pondo ng independent film. Maliit din ba yung chance na kumita siya ng malaki? Ako yung humanga doon kay Empoy at kay Alex, talagang milyones yun. hindi ko inakalang yun milyones. Pero ang budget lang yata ng 3 million. Liit ng budget doon. Napanood ko yung interview ng 3 million kinita. Ano? Iisipin yung casting nyo, ilan lang sila. May mga napakaswerte. Malay mo, maswerte natin. Hindi natin alam Yan yung sinasabi ni Direk John na ano bang term niya doon? May term siya doon na ano yung hindi mo inaasahan na. Oo. Ito ba, alam ba yung hindi pa nasahan? Yung General Luna. Ayun, isa pa yun. Yung General Luna, tatanggalin na yun Tatanggalin na. Noong tatanggalin na siya, may nakapanood na isang reporter, nagandahan. Sinuwento sa social media. Ang ganda nito, panoorin. Mga tao, last day ng pagkutanggalan na curious. Pinanood.
naglandahan yung budget, nalampasan. Ito mali kasi ng mga ibang filmmaker eh. Huwag kang gagawa nang wala kang solid story. Dapat, bago ka gumawa, ganoon ka ng solidong Kwento. istorya. Huwag kang gagawa kasi gusto mo lang gumawa. What? Tama. Alam ba yung story? Yun yung skeleton ng iyong pelikula. Pag ang skeleton ng pelikula mo, Malambot. marupok, baksak na. Yung ikakalat ng bunganga natin. Ganda na na. Yung maganda. Yung tao na mismo yung Oo. promote, no? Sila na mismo magsasabi, maganda to. Ang ganda nung yung trailer nung kay Empoy. Pinanood ko rin yun, inulit ko kaya yung direct. Oh. Sabi ko, hindi ko inaasahan na gano'n yung magiging twist ng, ng kwento, ng story. Ikaw, alam ko, mahilig eh. Yes. Solid dapat ang story mo. Tutulungan ka na lang ng mga aktor mo na pipiliin mo dapat tama. Na yung story mo magkaroon ng laman. Yung ito. Ang magbibigay ng laman yung mga aktor na. At siyempre ikaw. Ay, ito ko'y mahina. Alam mo bang yung ginawa ko na tatlong movie ko? Sana mapanood mo ha. Alam mo bang ako yung hindi na makalakad nung ginawa ko yung tatlong yun? Doon ako nagsimulang malumpo. Kaya ginagawa ko yung hirap na hirap ako. At konti lang budget namin. Ako nga, hindi ko muna ng bayad eh. Talaga? Oo, hindi ako mabayad. Dalawang pelikula, hindi ako makabayad. Pero yung pangatlo, kumuha na ako. Nabigyan kayo ng pagkakataon na makatungtong sa mainstream. Kakagatin nyo ba? Iiwanan nyo ba ang indie? Hindi ko wala. Basta ayoko lang nung may nakikialam. Yun lang, gusto ko ako. Ito pa nga pala, dadagdag ko lang. Dahil nga alam namin yung mga hinaing ng mga independent filmmaker, yung talagang walang yung mapagpalabasan. Ayan, ako. Tayo kami ng ending ng Indie Film Festival. Sa amin yun. Ang founder is? Founder noon. Oh. Yun ang CEO, si Raya. Nagiginig mo ba yan? Oo naman po. Oo naman po. Pagmamahal ko yung pelikulang Pilipino at yung mga maliliit na filmer. Dapat sumali ka dun eh. Yung naging aktibo pa rin po ba siya hanggang ngayon? So basically, ang kaya nahito siya, yung festival na yan, dahil sa pondo. Parang nagulat ako na. Ngayon ko lang din nalaman na may katumbas palang pera. Gusto ko kasi namin bago man lang kaya hindi natin alam ang bukas. Mamatay ako mamatay. Ito namin makapag-iwan man lang ng legacy na kahit pa paano nakapag-lingkod kami ng maliit na contribution na Sa industriya. na parangalan namin si Novabilia. Si General Luna, si Diyan. si Jan Orsia o si Tintoy. Si Tintoy walang pumapansin. Ako lang pumansin. Oo. Buhay pa siya noon? Pero may kukwento ako sa'yo. Ako ay nalulungkot din na namatay si Tintoy galit sa akin. Bakit po? Kasi kung mapapanood mo yung aking movie na Moonlight Flowers, dapat siya si Lolo Tasio doon, dapat siya yun. Hindi siya makasaulo. Hindi siya makasaulo, Brad. Oo, talaga. Puro adlib siya Ang gusto niya, adlib. Adlib, oo. Sabi ko, Karamihan sa mga komedyante, adlib. sabi ko, eto kasi over ko kay Mang Tintoy. Mang Tintoy, ito bago kayo mawala. Tumata kayo na isang seryosong akto. Tama. Na ako lang ang nakapag-direct sa inyo ng seryo. Nagagalit na yung producer. Pero
Wala akong choice. Pinalitan ko. Nagalit sa akin. Hindi ko naman kasalanan yun. Ang pinalit ko si Mang Lubiloso. May tampo. Hindi naman galit, siguro. May tampo lang. Hindi, sabi niya kasi, kaya ako medyo naiiyak din eh. Sabi niya sa anak niya nung hinatid namin. Wala ako nung nagsasid eh. Nakwento na sa akin nung nagsasid. Sabi, anak, kaya ikaw mag-aaral ka mabuti para hindi ka apihin ng tao. Hindi, ang ibig sabihin, tinapi ko siya. Nagparinig? Parang nagparinig? Oo, parang gano'n. Ako ba naman malambot ang puso ko kasi yung anak niya medyo, alam mo yun, medyo, Gifted? o yung special child. Ako may malambot ako kasi may anak din ako eh. Ngayon, medyo dinadala-dala ko pa rin. Saka kapag na lang sa isip ko, hindi, ako nga lang nagbigay ng award kayo eh. Pinahanap ko pa yun eh. Si Mang Tintoy? Oo, mabigyan lang ng award. Ang kasama niya may award, si John of Sin. Magtakwa. Ito nga eh, napansin ko eh. Nandun si Nova Villa, si John of Sin, at saka yung mga ibang artista. Hindi siya pinapansin. Huh? Bakit? Bakit si Mang Tintoy ito? Kaya nung si Mang Tintoy, unang kita sa akin kasi sabi ka niya, pinapahanap ko ang awardan. Ang pakagido ko sa akin. Unang kita namin, gido siya. Ginagalang. Lahat, katulad mo ako, lahat, kahit yan ay maliit, basta yan eh, sa industriya, ginagalang ko yan. Alam mo kung paano ko ginagalang lahat ng mga sa industriya. Nagpa-audition kami, no? Sa yung pelikula namin ngayon. Ang daming hindi na ako mga stuntman. Sabi ko, nakawa ko, sabi ko, sige mga sir, tanggap na kayo lahat. Pawakpakan sila. Ginamihan ko na lang yung mga goons para maganda, para lahat meron. Ito po yung last na gagawin nyo sa gusto ko maging inspirasyon yung kwento nyo eh. Oo. Di ba po? Ano pong maipapayo nyo sa mga kababayan natin na may karamdaman na gusto nang sumuko sa buhay? Naku po. Maraming ganun eh. Napakadami ngayon. Sobra. Depression. Napakadami. Napansin mo Oo naman po. Kaya kailangan namin yung payo galing sa inyo. Sana wag mong ikato ha. Pagka ako may nakikita ng depressed, lalo na kasi minsan nag-i-speech. Yung nag-i-speech ako sa mga event. Ikaw ba nakakalakad? Opo. Yung kamay mo ba na gagalaw mo ng maayos? Opo. Kung saan mo ba gustong pumunta, nakakapunta ka? Opo. May mahadlang ba sa'yo kung na gawin ng mga bagay? Wala po. Siya nagdi-depress. Kasi po, lupit ng buhay. Malupit buhay. Hindi niya alam na hindi ako makalakad. Tinan mo to. Lapansin mo to, hindi ko maibuka. Dati naibubuka ko yan. Saka nagdo-drawing ako Ayan, nasa pa yan. Oo, nagpe-painting ako. Nagsusulat ako, nagpe-painting ako, nagdidirect ako. Ano ba? Nag-e-edit ako. Nag-animation ako. Tumutula ako. Oo. Kinawa Yung nadidepress. Iniwan ng boyfriend. Walang pera. Ito ako makalakad. Yung, alam mo na, nakita mo yung aking mata kanina. Sulimpat pa. Apo. Diba? Alam mo ba, pagbabangon ako, babangon ako mga yan. Apo. Sa umaga. Apo. Tatay ako. Bubuhatin na lang ako. Hindi ko kaya maglakad hanggang pupunta siya. Walang alaga. Kayo, kaya niya.
ba't ako nakakangiti ako? Ba't nagagawa ko yung mga ginawa ko? Ha? Nakakapag-shooting kami. Ito na ako ha. Alam ba, nag-shooting kami. Ginapangan ako ng spider na napakalak. Nagtakbuhan yung mga tao. Ang laki spider eh. Oo, ginanong ko lang eh. Bakit ginanong ko lang? Hindi ako makakatakbo eh. Ginanong ko, oo. Hinawi nyo na lang. Sabi ko lang. Ang hirap siya tao, mga, pare. Laki niyang hinahanap yung wala sa kanya. Hindi siya marunong makulit. Doon nagsisimula ang problema. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ka. Yun. Doon nagsisimula ang problema. Pag hindi ka na nakukontent, walang taong, walang talent. At ang talent, naniniwala ako. Oo, meron naniniwalang. Meron talagang sinilang na may talent. Inborn. Pero ang talent, natututunan. Kumbaga, ikaw, sinilang ka, may talent, no? Eto, mad ka. Ako wala. Masipag ako. Tatalo pa kita. Ang tao, dapat aral ng aral. Aral, mag-aral. Para maging magaling ang filmmaker, huwag kang magkakasya sa isang style lang. Manood ka ng manood. Ano rin mo, pangit, maganda. Pagkumparahin mo, sino gusto mo, sino idol mo, sino gagayahin mo, sino hindi mo gagayahin. Yun, ang taong lagi nag-aaral, yun ang umaangat sa buhay. Madamis ka, po. Ang dami naniniwala. Kala, anak ko eh. Oo. Bata pa. Sino ko nga. Ito, isa. Ba't ako nagustuhan, no? Pabigat ako. Wala akong, alam ba, ang ari-ari ako kung ano. Ano po? Ito lang, computer. Kaya itong espada ni Flavio. Akong kotse. Properties. Diba? Itong bahay na to, akin ba ito? Hindi. Nag-aagawan nga ng magkakapatid ko eh. Ito lang talaga ako. Itong mga laruan na to. Oo. Kita pa to. Ano po ito? Ginagawa niyo po ito? Opo. Ako po ito. Ito po yung aking. Kaya palawig ni ma'am. Ang galing ha. Yung panghuling mensahe natin direct para dun sa mga kabataan na followers ng Rai TV. Ang sumuko, talo. Tandaan nyo na yan ha. Ang sumuko, talo. Lahat naman tayo talagang may dumarating na problema sa atin eh. Hindi, Tanda mo to. Tanda mo to. Ito, tanda mo. Ang buhay, hindi pelikula na. Pag ano ba, nakita na kayo ni Mrs. to. Dahil wala kayo, nakita kayo. Tataas na yung credit. Tataas na. Tapos na, happy ending. Hindi na ng buhay. Buhay, habang buhay ka, makakaranas ka problema. Hindi ko tatantanan niya. Pag kayong maniwala na isang araw, wala na kayong problema. Pag wala na kayong problema, ano ibig sabihin? Patay na kayo. Tama. Ha? Kaya dapat handa kayo. Hindi yung mapakamatay kayo. Madidepress kayo. Walang mangyayari. Hindi yung solusyon sa problema. Hindi. Walang mangyayari. At ang isa sa pinakamagandang solusyon na sisingit ko lang, brother. Opo. Diyos. Diyos talaga. Yun ang dahilan kung bakit ako yung may asawang gumawa ni Wonder Woman. Okay, maraming salamat po, Direk. Salamat. Nanonood pala si Direk sa ng Rai TV. Ako, panapon po ako. Oo. Ano po, fan din siya ni FPJ, Idol the King. Alam ba nung una ko ito nakita? Gumawa ka kaya ang parody ng Batang Quiapo eh. Ito bida. Pwede ah. Direk, maraming salamat po. Thank you sa pagkakataon. Sa pagbibigay ng bahagi na alam kong kapupulutan ng aral ng ating mga tagapanood. Maraming Opo, salamat. ay, sa akin po ang karangalan, Sir Ryan. Thank you po. Kapangan natin, Direk.